Alam mo yung authentication, pag kami nagsabi ng hindi maganda tungkol sa kanila, katulad ng sinabi ni Gutesa, sinabi ni Saldico, ngayon sinasabi ni Leviste, ang sagot nila parati, hindi authenticated. Eh, ito naman kay Congressman Leviste, napakadaling tingnan yan. Titingnan lang nila sa files nila sa DPWH, makikita nila kung nandun yung proyekto. Pupunta sila sa region, o kundi kaya sa district, makikita nila kung nabid at nandun talaga yung proyekto. So yung salita na hindi authenticated yung mga dokumentong yan, eh, wala yan. Mga salitang talagang ayaw paniwalaan yung katotohanan. Eh di ba yung sinabi ni Saldico, o nagbigay ako ng 100 billion, buti inamin lang na may 100 billion. Sabi nila, hindi, kailangan pirmahan mo. Sinabi na nga ng tao, ito yung 100 billion. Tiningnan sa proyekto, nakita sa listahan, nandun talaga yung 100 billion. So hindi nila pwede itong basta-basta isang tabi at parating ang sagot nila pag hindi nila gusto yung datos o yung nakikita nila, eh hindi authenticated. Mismo may nakita akong listahan. Admar, at personally, investigahan ko. Grabe, kalalaking pondo sa mga hindi kailangan proyekto. Talagang parang itinapon lang yung pondo, and I would also like to investigate these things kasi sayang eh. Hindi naman to milyon, kundi bilyon-bilyon. Pangalawa, ito sana yung mga pondo na nagamit para nag-aral yung bata, yung ospital natin na iayos. Biruin mo, ito yung parati tayong nagagalit dun sa hospitalization, kulang ang budget, parati tayong nagagalit sa edukasyon, kulang mga equipment, facilities. Eh, ganito pala, bilyon-bilyon lang, parang tinatapon lang na walang kwenta. At syempre, nagtapos na po yung pagdiriwang natin ng Pasko at kung maalala po ninyo, may pangako po, may pahayag po noon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may makukulong. Hindi magiging merry ang Christmas po sa mga dawit o sangkot dito sa maanomalyang flood control anomaly. Ano po ang inyong assessment, masasabi po, hinggil nga po dyan sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo naman na Jade Admar, noon pa sinabi ko na dito sa programa rin ninyo, dito sa SMNI, na hindi mangyayari yung ating hinihintay at yung ating inaasahan na merong makukulong, na matataas na opisyal o merong malalim na investigasyon na gaganapin. In fact, ang hilinga lang ng marami, maging transparent lang yung maging investigasyon. Kasi sinabi ko na from day one, may script talaga sila na babatayan. May script silang ginawa na at yun ang kanilang tatapusin. O ano ba yung script na to? Di ba yung script na to, si Saldico ang mastermind, kasama ang mga ilang contractors, ayan, nakasama niya si Diskaya, pagkatapos kasama ang mga ilang kawani ng DPWH, which is si pinakamataas na, no, si Undersecretary Bernardo. So, yan na yon. Pati sila Alcantara, sila Bryce nga, sila Alcantara, inoferan pa ng witness protection program. So, ito na talaga yung script na gagawin nila at umasa tayo na hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan lalalim, hindi na yan didiin pa o magtuturo pa na kung sino talaga o makikita talaga natin yung pinakagalamay ng kabuoang operasyon ng sindikato. Opo, at bukod dyan, Kong, mayroong nasawi pa, pumanaw pa, itong si Yusek Cabral at yung mga files na mula sa kanya, ay ngayon ay inilabas nga ng kongresistang si Leviste. Ano naman po ang inyong masasabi po dito sa naging pasabog naman po ni Congressman Leviste? Kaugnay nga po dito sa mga files mula po kay Yusek Cabral. Alam nyo, nung siguro November of last month, nag-usap na kami ni Congressman Leviste. At doon sa aming pag-usap ni Congressman Leviste, nabanggit niya na sa akin yung files na ibinigay o nakuha niya kay Yusek Cabral. Kaya ako naniniwala na totoo yung hawak niya. May mabinanggit pa nga siya sa aking pangalan. Pero syempre, tinitingnan natin at tinirespeto natin yung pinaliwanag o pinakita ni Congressman Leviste at sa palagay ko naman sa kanya din, tinitingnan niya na talagang ipapakita to ng DPWH. Kasi yung files na yun, sinabi niya sa akin, may mga malinaw na kung sino ang nakatoka doon sa mga allocation. So hindi na ako magtataka na totoo ba yun o hindi. Totoo yun. Nung pa hindi pinag-uusapan niya, nakwento na yan ni Congressman Leviste,
At ako'y naniniwala na may kopya naman ng DPWH. Kaya dyan sa labanan, kung totoo ba yan ang hindi, talagang totoo. At nakita niyo naman, ilalabas ni Congressman Liviste yung listahan. In fact, kahapon nga, merong isa tayong kaibigang congressman na tumawag at binanggit nga niya na talaga daw inilalabas ni Congressman Liviste lahat ng mga files, no? Sabi ko nga, at siguro makakausap ko naman si Congressman Liviste na siguro dahan-dahan niyang ilabas, no? Para makita talaga, iba niya na, ginawa niya naman niya yung buo. Pero yung talagang pag-a-analyze kung sino napunta, magkano napunta, dahan-dahanin niya to para makita ng taong bayan. Pero ang problema, Kong Mike, ay ang sagot naman ng mismong DPWH Secretary ay yung mga kopyang hawak ngayon ni Congressman Liviste ay hindi pa daw authenticated. Ano naman po, papaano naman po yun makaka-apekto dito sa mga expose na sinasabi nga po ni Congressman Liviste? Alam mo yung authentication, pag kami nagsabi na hindi maganda tungkol sa kanila, katulad nung sinabi ni Gutesa, sinabi ni Saldico, ngayon sinasabi ni Liviste, ang sagot nila parati hindi authenticated. Ito naman kay Congressman Liviste, napakadaling tingnan yan. Titingnan lang nila sa files nila sa DPWH, makikita nila kung nandun yung proyekto. Pupunta sila sa region o kundi kaya sa district, makikita nila kung nabid at nandun talaga yung proyekto. So yung salita na hindi authenticated yung mga dokumentong yan, wala yan. Mga salitang talagang ayaw paniwalaan yung katotohanan. Di ba yung sinabi ni Saldico, nagbigay ako ng 100 billion, buti inamin lang na may 100 billion. Sabi nila, hindi, kailangan pirmahan mo. Sinabi ng tao, ito yung 100 billion. Tiningnan sa proyekto, nakita sa listahan, nandun talaga yung 100 billion. So hindi nila pwede itong basta-basta isang tabi at parating ang sagot nila pag hindi nila gusto yung datos o yung nakikita nila, hindi authenticated. Ang sabi po ng Malacanang, dapat imbestigahan din daw itong kung papaano nakuha ni Congressman Liviste itong itinuturing ng Cabral files. Sir Mike, alin ho ba ang mas importante? Yung imbestigahan kung papaano nakuha o imbestigahan kung yung laman mismo ng files na nakuha po ni Congressman Liviste? Alam mo, Jade Admar, yung binabanggit ni Congressman Liviste at napakatapang ng ginagawa ng batang yan, napakalaking bagay sa ating bansa. Papaliwanag ko, yung on average, ang lumalabas dyan sa hawak niyang dokumento, ang bawat kongresista tumatanggap ng 2 bilyon. Humigit kumulang siguro 500 bilyon hanggang 600 bilyon ang nakukuha ng Kongreso. Dahil dati, may mga proyekto mga congressmen. Ang national government gumagawa ng project. Kunyari gagawa ako ng tulay na magdudugtong ng Luzon, Visayas, Mindanao. Gagawa ako ng railway. Gagawa ako ng dam para sa tubig. Gagawa ako ng irigasyon. Ito mga national projects na to kailangan ng ating bansa. Anong ginawa ngayon? Hindi na. Tinilad-tilad nila ang proyekto na ang bawat distrito nagkaroon ng pondo. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto. Pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Para paliwanag ko pa ng husto. Nung ginawa ang flyover sa 2nd distrito ng Quezon City, 3rd district, ito yung dumadaan ng Ateneo, yan ay isang national project. Yan ang mga kailangan natin. Nung ginawa ang C5 na nagdugtong ng Quezon City, nagdugtong ng Mandaluyong, ng dito sa Ortigas area, padugtong ng Pateros, padugtong ng Taguig. Ito'y panibagong daan. Ito ay national project. So napakalaga yung pinapakita ni Congressman Liviste. Hindi dapat ang budget natin tinitilad-tilad at inalalagay sa bawat distrito nang wala tayong programang pang-nasyonal. Wala tayong programang ginagawa. Kailangan ba natin ng train na magdudugtong ng ating mga lugar? Kailangan ba natin ng mga airport? Kailangan ba natin ng, lalo ngayon pagkatag-araw na, ng mga dam para sa tubig? Yan ang dapat imbestigahan, yung nilalaman ng sinasabi ni Congressman Liviste. Can you imagine if you have 1 trillion budget and DPWH and more than half? Kasi hindi lang to yung sinasabi ni Congressman na 2 billion to 3 billion per district. Paano pa yung unprogrammed funds na lumalabas, allocable din yun.
Ngayon, sa budget ngayon na 2026, ang sinasabi 300 bilyon na naman ang unprogram. So itong batang to dapat pasalamatan natin. Itong batang to dapat bigyan nila ng award dahil nakita niya kaagad na may ganitong ginagawa at kailangan nating hintuin. Kailangan nating baguhin. Opo. At malinaw din, Sir Mike, sa mga expose ni Congressman Leviste na doon pa lamang sa NEP ay makikita na nating may insertions na o may sinatawag nga silang allocable na itong mga kongresista o mga mambabatas bago pa i-transfer doon sa Kongreso para sa mga series of hearings, Sir Mike. Ang ibig sabihin ng sinasabi ni Congressman Leviste, talagang gumaling na ng gusto ang korupsyon na ginagawa. Na simula pa lang, doon pa lang sa pagbibigay ng budget ng Pangulo, nakapasok na lahat ang mga sinasabing pork barrel, nakapasok na ang pondo. Ngayon, para ipaliwanag ko yan lalo ng simple sa ating mga kababayan, meron ho tayong bahay, magkakasama tayo sa isang bahay. Ang ginawa ng mga nakatira doon sa bahay, imbis na tingnan ko ano yung kailangan bang ayusin ang bubong, kailangan bang ayusin ang kuryente, kailangan bang ayusin yung sahig. Ang ginawa, ito, may budget kayong lahat. Yung tigi 1 milyon ninyo, ang ginawa na nagpaayos ng kanya-kanyang kwarto. Kaya yung buong bahay nasisira, bumabagsak, tumutulo na yung sa tubig, yung sahig mo, wala na, yung kuryente mo nagkakagulo. Kasi nga, nagpagandahan ng kwarto, kanya-kanyang pagpapayos. Yan ang nangyari sa budget natin. Imbis na tingnan natin kung ano yung kabuuan ng kailangan natin dito sa ating bansa, nagkanya-kanya sa mga distrito. Alam mo, nabaligtad. Dati, ibibigay ng presidente ang budget, titingnan mo, yung distrito ko ba lugi dito, yung ospital ko ba na iayos, yung mga kailangan ko bang classroom na ilagay na tama ba, kulang kami. Ganon yung usapan dati. Ngayon hindi. Ilalagay na yung budget, ang national government na tumitingin, okay, na ilagay ba to, inilagay ba yan? Yan ang naging problema. Kaya tingnan mo, Jade at saka Admar, pati yung mga tinatawag natin foreign assisted, ito yung malalaking proyekto, na malalaking highway, kung ano man, yan yung tinanggalan ng pondo. Yan nga yung mga kailangan eh. Batay nga sa aral, ito yung mga pangunahing infrastruktura na kailangan natin para may ayos natin yung ating bansa. Opo. Sir Mike, bago ko lang ipasa kay partner Mar, isingit ko lamang itong tungkol naman doon sa pagbibitiw ng mga commissioner o itong commissioner nga ng ICI na si Rosana Fajardo at kasunod nga po ito sa pagbibitiw na noon, Benjamin Magalong bilang special advisor noong Setyembre at ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong Disyembre 3. Ano ba ang masasabi po ninyo dito? Sa ngayon maganda na yan kasi talagang independent na talaga yung commission dahil isa na lang eh. Magmula sa 4, naging isa lang yung independent. Basta sa ako, sinasabi ko sa Jade, from day 1, hindi ako naniniwala dahil alam ko may script na. Nung ginawa yung Blue Ribbon Committee at nakita ko na umiiwas mga tao, imbestigan, itong ICI may iniiwasan, ayaw gawing transparent, yung may mga taong hindi inimbestigan, na hindi nga pinatawag niyo sila Mark Tectay, sila Paul Estrada, alam ko na may script na yan. Ang ending sa kanila, si Saldico ang mastermind, maglalagay ng ilang contractors, maglalagay ng ilang DPWH. Doon sa mga congressman at saka senador, babalansin pa kanila. Kung sino makikisama, kung sinong okay na, wala. Yung mga kalaban, ilalagay nila dyan sa kaso. Congressman, magandang umaga. Si Admar po ito, no? Belated Merry Christmas, Advance Happy New Year. Sir, gaano po kahalaga itong listahan na maisa publiko talaga, lalo na kung galing po ito sa DPWH po, no? Na gusto talaga ni Congressman Leviste na sa side talaga ng DPWH ilabas ito. Kung ito ba ay mailalabas do, marami na tayong mga nababasa na mga sinasabing kaparehong kopya. Sa tingin nyo po, malalaman na rito sino yung mga big fish? Ay, oo, definitely. Kasi ang nakuha mismo nga lista ni Congressman Leviste, direkta kay Undersecretary Cabral. Ang trabaho ni Undersecretary Cabral at that time, siya yung nag-aayos-ayos nung nilalagay na pondo sa bawat distrito. And batay nga doon sa kanyang hinawakang listahan, maging doon sa mga galing sa kabinete. Merong mga listahan galing sa kabinete, Kongreso o Senado, makikita talaga natin yung nilalagay nilang allocable. Alam mo,
yung pagtuturo at tungkol sino mga tao, importante yun. At importante yung maimbestiga natin yun. Pero ang mas importante dito ay makorek natin yung sistema at proseso ng budget. Katulad ng binabanggit ko, hindi pwedeng ganun budget. Di ba? Alam mo dati, Admara, ang budget ng isang congressman sa amin noon, meron kayong 70 million, 50 million for infra, or 40 million for hard infra, 30 million para sa mga ospital, kung ano mga kailangan gawin. So, that's it, 70 million. All the national programs were implemented. Ngayon nagulat ako. Nung pumasok ako, nung unang dating ko dyan, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan sa distrito. Okay lang yun. Walang problema yung bilyon-bilyon. Kung naitatalaga mo at naiayos mo yung national budget, yung national program for infrastructure. Pero kung ang mga yung sinasabi nating pondo na ODA, Overseas Development Assistance, na ibinigay sa atin sa infrastructure, ginagalaw natin, hindi natin lalagyan ng pondo na commitment natin yon. Yun yung mga delikado kasi yung based doon sa mga foreign assisted projects, ito talaga yung malalaking proyekto na kailangan pondohan. More than usual, hindi natin kaya na pondohan kagad. Kasi sinasabi na, sige, maglalagay kami ng pondo sa inyo, tutulungan na namin kayo, pero maglagay kayo ng counterpart funding. Maglalagay ngayon tayo ng pondo para dyan. So, kung ito naapektuhan na rin, ibig sabihin, ganun na kababoy yung nangyari sa budget natin. Opo. And meron pong sinabi itong si Congressman Leviste na tila hinaharangan siya. In fact, magsasagawa sana siya ng privilege speech nitong mga nakalipas, hindi siya napagbigyan or may humaharang sa kanya. Kanina naman po sa kanyang post, sinabi niya na magkakaroon siya ng privilege speech mamayang hapon kung papayagan po. Bakit kailangan pa na umabot po dito po, Congressman? Bakit hindi ipinagmamalaki ng mga nandoon sa listahan na yon yung kanilang mga proyekto na nabanggit nyo nga po na talagang parang naging kalakaran na nagkakaroon sila ng proyekto para sa kanilang mga constituents at sinasabi naman na wala namang masama siguro kung siya ay naging proponent basta wala lang siyang komisyon na kinuha doon sa kanyang pinopose na proyekto po, Congressman. Well, kasi Admar, lahat ng mga sinabi mo tama, pero yun nga, lahat ng mga yun ang iniiwasan nila. Kasi pagka nagkaroon ka ng malalim na investigasyon, lalabas talaga kung sino talaga yung proponent ng proyekto, kung sino yung contractor, siguro yun ang iniiwasan nila. Pero tama ka, di ba? Kung talagang, kunyari ko, ako yung congressman, nagawa ko na napaayos ko yung ospital ko, nagawa ko na napaayos ko yung aking eskwelahan, ipagmamalaki ko yun. Pero yun nga mukhang iba-iba na itong mga proyektong to, hindi na to talaga yung mga pangunahing pangangailangan. And siguro marami din ng naiiya at ayaw nilang ma-expose itong kanilang mga ginawang proyekto sa kanilang mga lugar. Ako mismo may nakita akong listahan, Admar, at personally, imbestigahan ko. Grabe, kalalaking pondo sa mga hindi kailangan proyekto. Talagang parang itinapon lang yung pondo and I would also like to investigate these things kasi sayang hindi naman to milyon kundi bilyon-bilyon. Pangalawa, ito sana yung mga pondo na nagamit para nag-aral yung bata, yung ospital natin na iayos. Biruin mo, ito yung parati tayong nagagalit dun sa hospitalization, kulang ang budget, parati tayong nagagalit sa edukasyon, kulang mga equipment, facilities. Ganito pala, bilyon-bilyon lang, parang tinatapon lang na walang kwenta. Meron po panukala si Senador Robin Hood Padilla, Congressman. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito na i-demonetize na yung 1,000 piso po na paborito siguro ng mga korap at nandun sa kanilang mga maleta at kung saan nila na itinatago po ito? Kasi kung wala naman tinatago, ipapalit nila yan ng, para hindi ma-demonetize po. Ano sa tingin nyo po itong ganitong klase po ng panukala ni Senador Robin Hood Padilla, Congressman Mike? Maganda yan. Isang brilliant na proposal yan. Para tingnan natin, it might be as simple as it is, pero maganda
ang proposal na yan. In fact, even before, marami na nag-propose ng ganyan na i-demonetize, and I'm glad na officially inilabas nila to sa Senado. Pero ang tanong natin kung papayag ba yung mga kasama nila dyan sa Kongreso at Senado na ma-demonetize, dahil baka nga sila ang unang maapektuhan nito. Yun nga po, kasi pahirapan nga yung pagpapalabas doon sa mga files mula sa opisina ni Yusek Cabral. Ito pa na talagang marami po yung madadamay, Kong. Oo, katotohanan. Kasi nga, alam mo, baka marami dyan nakatago sa bula, no? Nakatago sa kwarto. Maganda yan para makita natin at lumabas talaga. Tulad na sinabi ko, Admar, siguro ang bayan nagpulat na din talaga eh. Ako mismo, nagserbisyo ako ng Kongreso, nagserbisyo ako sa kabinete. Nagugulat ako pa. So less than Senate President Drilon, parati ko siyang napapanood na sinasabi niya, the most corrupt budget in history. And this has to be corrected. Pag tuloy-tuloy ito, naku, talagang kawawa ang Pilipinas. Talagang lulubog talaga. Walang kaduda-duda. Opo, nababanggit nyo po na yung 2025, yung most corrupt na budget no sa history. Sa tingin nyo po, kasi matatapos na po, mga ilang araw na lang bago po ang bagong taon, pero wala pang nagiging desisyon dito po ang Korte Suprema. Bagamat doon sa 2024 budget, meron pong mga ilan na mga associate justices na nagko-question doon sa constitutionality po ng 2024 budget po. Kong Mike, no? Do ang kanilang naging desisyon doon ay patungkol po doon sa pagsusoli ng PhilHealth. Nakikita nyo na po ba na medyo dapat bilisan din ng Korte Suprema? Kasi maaari din bang yung nagiging style nila sa pagbabudget sa 2025 ay ganun din sa 2024 and at the same time itong 2026 ganun din sa nakalipas na mga budget? Well, ako, Admar, nang balita ko ngayon sa darating na budget, ganun pa rin. Na importante nire-raise ni Congressman Libiste. Kailangan natin tingnan talaga yan. Kasi ang nangyari nga, allocable pa lang. Para lang maintindihan po ng ating mga kababayan, di ba, pagka nagkaroon ng July ng SONA, sasagot ang Pangulo ng budget. Dati na budget, batay dun sa mga pangangailangan na nakikita nila para sa ating bansa. So batay dyan, nagdidiba ang mga congressman na ayos nila. Tapos nakikita mo na yung mga items mo sa district kung ano. Aakyat yan. Pag-aakyat niyan, gagawa pala yung Senado ng sarili nila. Magdidebate rin sila doon. Tapos pag-iisahin. At nakaroon ng BICAM. Ngayon, ang nangyari kasi dito, sinasabi ni Biste, from day 1 pa lang, ang sinabi na ng DPWH, hindi na kami mag-iisip. O ano lang nyo sa mga distrito nyo? Tigtutubig kayo. So, nagsubmit lahat, kanya-kanya sila, nag-submission. And that already affected the entire infrastructure budget, more or less. Pagkatapos, pagdating nila ng BICAM, nagsabi naman sila, dagdagan pa natin yan. Ito pa yung dagdag natin. Mula doon sa dinagdag nila sa magagawin nila sa meron pa silang inilagay sa program. Lahat ng to, walang aral to, biglang umupo sila. Hindi ito ang dapat ng budget. Hindi ito ang isang budget na handa sa sitwasyon ng ating bansa. Dahil nga ang budget, nag-uusapan niya, kaya may budget preparation ng tagal, tinitingnan nila kung ano yung mga pangailangan ng mga pangulo para ayusin yung ating kabuuang programa. Kung ano yung talaga, kung gagawa ka ng airport na international airport, ba? Gagawa ka ng bridge. Yan, yung C5 na ginawa dito sa Metro Manila, yung EDSA, yung mga flyover, kasama sa mga plano na kailangan para maiayos yung infrastructure requirements natin. Pati yung mga flyover sa iba't ibang sa Cebu, Davao, lahat yan, pinagplanuhan. So dapat gano'n yung budget. At hindi pwede itong okay, congressman, nung daan kayo, o sige, tignan kayo pag-isipan ko anong gusto nyo. Napakasama na mangyari sa budget natin. Opo. Kong, huli na lang, sa kabila nga po ng effort o mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya daw ang dahilan kung bakit na-expose itong korupsyon sa bansa at maraming iba pa. Pero lumabas po kamakailan nitong November 24 at 30 hanggang 30 po na survey po ng social weather stations na bumagsak po ang net trust rating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. -3.1
habang tumaas naman po sa plus 31% ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ano naman po ang masasabi po ninyo dito? Ano, Jade, maraming mga pangulo ang bumagsak na ng single digit. Hindi nga negative, basta single digit lang. Nabanggit ko niyan sa aking isinulat. No? Si Park Kuya, yan ay tanggal, na impeach. Si Gotabaya ng Sri Lanka, yan din na impeach, nag-resign. No? At si Color de Melo, itong mga presidente to, talagang galit na yung kanilang mga kababayan, tinanggal sila sa pamamagitan ng, yung iba na nag-resign talaga bago sila mag-impeach, at iba naman yung kilos protesta na isinagawa, talagang wala ng pagtitiwala ng tao. Walang tiwala kay bibigyan ng taong bayan. Una sa lahat, marunong na yung taong bayan eh. Nakikita nila talaga kung anong nangyayari. Nakikita nila sa investigasyon ang mga lumalabas. Malinaw naman, di ba, nagsalita si Saldico, inimbestigahan ba nila? Si Speaker Romualdez na maraming naturo, inimbestigahan nila? Tinawag ba yung Pistada at saka Mark Texay o yung 90 na involved doon sa pagbubuhat ng pera? Hindi. Nililimit na nila kung sa gusto nila na investigasyon. Oh, mayroon ba silang nagawa ba lang transparent yung ginawa ng ICI? Hindi. Kaya nga nag-rally noon eh. Nagkaroon ng rally sa Luneta. Nagkaroon ng rally sa EDSA tungkol dito. Lang hinihingi transparency, accountability. So malinaw na sa taong bayan na si Pangulong Bongbong Marcos involved. In fact, nung ginawa yung survey na yan, kasi ano yan eh, November 24 wala. Nagsalita si Saldico na nagdadala siya ng mali-malitang pera November 14. So hindi pa masyadong kalat. Ang para ko sa ngayon, mas lalo pang baba ang score ni Pangulong Marcos. Dahil malinaw, para sa akin, siya ang mastermind, involved sa paggalaw ng pera, involved siya sa paggawa ng budget, involved siya sa pag-approve ng budget, at higit lahat sa pag-release ng budget. Oh, si Emina Pangandaman, salita ba? Pinatawag ba nila? Sabi nila, involved. Di ba? Si Trigib Olayba at saka Adrian Bersamin, yung apo ni Executive Secretary Bersamin, nadama ito, Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinatawag ng dalawa, tinuro nila na sila yung tumanggap ng pera. May ginawa bang investigasyon? Wala. Kasi nga, hanggat ayaw nila ma-involve itong mga taong to, tinatabi nila. Pero yung gusto nilang ipitin, nandyan, nakatutok sila. Alright. Kong, siguro huling mensahe, New Year's message po ninyo sa ating mga kababayan na lang. Well, una sa lahat, Edmar, maraming salamat sa pagkakataon to sa ating mga kababayan. Alam ko, sa gitna ng mga itong mga issue na bumabalot sa ating bansa, kung minsan dapat halin kaya po tayo. Pero minsan, hindi natin maiwasan. Talagang lumalabas yung mga issue, nababasa po natin, nababalita po natin. Siguro, sa ngayon, basahin po natin, huwag nating dibdibin yan. May panahon para kumilos tayo. Dahil itong bagong taon natin, may bagong pag-asa. Pwede po tayo magsama-sama, kumilos para ayusin ang ating gobyerno. Magsama-sama kumilos para magkaroon ng bagong kinabukasan ang ating mga kabataan. Kaya po tayo ngayon, magsaya tayo. Alam ko maraming mga issue tayong mabasa, masama yung ating nadidinig. Okay lang yan. Dahil sa darating na taon, magiging maganda ang ating kinabukasan. Maraming salamat, Jita at Mar.